assembly and disassembly ng system unit. Okay, so kailangan familiar tayo kung paano ito i-assemble and disassemble kasi ito yung kadalasan natin na ginagamit yung PC. So hindi porke information technology student ka or graduate, okay, tapos focus sa software, wala ka nang alam dito. So kailangan alam mo siya. Okay, so may proper procedure po yung tamang pag-ano dyan, pagtatanggal ng mga parts dito po sa system casing. Okay, so gamit po yung mga tools na pinakita ko kanina. Okay, so using a rubber mat din, so doon natin ilalagay yung mga pyesa na natatanggalin natin. Okay, so una sa lahat, kailangan gumamit tayo ng anti-static strap. Okay, yung anti-static strap kasi, so tinatransfer niya yung ground ng katawan, yung static electricity ng katawan natin papunta sa system casing. Okay, para hindi po ma-damage yung internal components po niya. Okay, so lagay ko muna yan dito kasi mag-disassemble tayo dyan. Okay, pangalawa, pag naisuot po natin dyan, kailangan wala tayong accessories. So, kailangan nakatanggal po yung accessories po natin. So, any metal, hikaw, velo, okay, stainless, okay, kahit mga IDLs, kailangan wala talagang sa katawan. Okay, so pangatlo is kailangan familiarize nyo yung sarili nyo kung ano ba yung original na setting niyan. Okay, so kung beginners kayo, pwede nyo kunan na picture and then ano yun natin, check nyo yung mga label kung saan nakakonect yung dapat na nakakonect. Okay, so may ano dyan, may tamang ano dyan, pagkakasunod-sunod. So unahin po muna natin yung mga cable. Okay, so since wala naman po tayo nakikita cable dito system unit, nakatanggal na po siya. So sunod naman po natin is connectors. So ano ba yung mga connectors? Yung mga connectors na ito na nakakonect po. So galing power supply unit papunta sa mga devices. Ano ba yon? Hard disk, CD-ROM drive, ganun. So ito yung muna natin tatanggalin. Okay, so since ito po ay nakatanggal na, okay, so ang gagawin natin is itatabi po muna siya sa gilid. Okay, so ano pa? Ito pa yung connectors. Dito yung sa CPU. Okay, tanggalin natin siya. So paano natin siya tatanggalin? Okay, so mayroong push button dyan. Okay, push, then hila. Okay, so paano yun? Push, pupush natin to, then hihilahin natin pataas. Okay, so po yan. Pangalawa po yung dito po sa power supply. Okay, so dito sa power supply, so meron din yung locking mechanism. Ayan, yung lock po. Okay, so pipindutin natin to, hihilahin. So, again, pindot, hila natin left and right para lumuwag. Ayan, tanggal na siya. Okay, tapos ihiwalay po natin siya. Okay, tanggal. Balik ulit natin. Okay, so iwalay natin siya. So kung nahiwalay na natin siya, okay, ang susunod naman po natin, para mandi mo po. Okay, ang susunod naman po natin na tatanggalin is itong power supply. Okay, para maluwag. Para maluwag po tayo. So paano po yung pagtanggal ng power supply? So i-ano po muna natin. Okay, gamit po tayo ng ng Phillips screwdriver. Tapos i-anis ko po natin siya. Tanggalin muna natin sa alligator. Okay, tatawag po muna natin. Tapos lagyan po muna natin. Bakit kailangan natin itaob? Para maano natin, ma-anis po natin. Okay? So, bali, hawakan nyo lang dito sa ilalim. Okay? So, apat na screw yan. So, isa, dalawa. Maganda may magnet yung yung screwdriver para makuha niyo yung 2, 3, 4. Tapos oops.
siya. Okay, so pag natanggal na, kunin natin si ATX power supply. Tapos, lapag po natin dito sa anti-static na. Para wala po yung ground. Okay, tapos balik po tayo dito. Sunod po natin tatanggalin yung RAM. Okay, so paano ba tinatanggal yung RAM? So, meron yung notch dito. Okay, RAM notch. So, ikaw bahala kung ano yung una nyo tatanggalin. No? So, para sa akin yung sa taas muna. So, unlock nyo lang dito. Unlock nyo lang dito. Pangalawa. Yan. Ibig sabihin, umangat na si RAM. Pag umangat na si RAM, dito nyo siya hawakan. And then, hila, pangat. Ito na si RAM. Okay. Ngayon, pag natanggal nyo si RAM, lagay nyo po siya sa anti-static mat. Okay. So, pangatlo naman, kung wala na po tayong ibang tatanggalin, tanggalin po natin itong motherboard. Okay. So, bago natin tanggalin si motherboard, kailangan, ayusin muna natin ito ulit, so alligator clip. Okay. Kailangan, i-trace nyo yung mga tornilyo na nasa loob. Okay? So, kung familiar na kayo kung saan yung mga location ng tornilyo, then using the Phillips screwdriver, i-unscrew nyo po siya. Okay? So, unahin po muna natin yung dito sa taas. So, make sure pala yung mga tornilyo po kailangan properly na na naka-place kung para saan po yung tornilyo na yun para mamaya, pag kakabit po natin, alam po natin kung para saan yung tornilyo na yun. Okay, kuha ito sa okay, ngayon lang yan. So, dalawa na. Ilan pa? 3. Tayo dito. 3. Okay, meron dito 4. Gusto tayo 4, 5. Medyo challenging. Yun. Okay. 6. So, naangat na po natin si motherboard. So, para natin siya tanggalin, unti-unti po natin siyang iangat. Okay. So, meron tayong challenge. Okay. So, challenge natin is ito. So, tawag kasi dito ay front panel connectors. So, front panel connectors, dito nakalagay si power switch, sa reset switch ng casing, power LED, tsaka HDD LED. Okay? So, pag nagkamali po kayo ng kabit po dito, so, hindi nyo magagamit itong casing. Hindi siya magpa-power on kasi mali yung mga kabit mo ng switches, gano'n. Okay, ano pa? Yung dito, yung sa USB, tsaka yung audio. Kasi di ba ang casing natin may USB tsaka audio port. So kung hindi nakakonect yan dito sa motherboard, patay yun. Pag hindi po tama naka-insert dito sa motherboard yung o nakakonect yung connector, so hindi magagamit. Okay? So, tandaan po natin. So, ito madali naman tandaan. So, meron tayong makikita dito na label USB 2, di ba? Tapos meron tayo dito may kita na audio. Ayan dito. Okay, so ayan, nakita nyo audio. Tapos meron kayo may kita USB. Tapos madali rin tandaan kasi ang USB connector ng front panel, makapal yung ribbon. Yung isa naman, liit. So, pakatanggalin yung left right lang po. Yun na siya. Kabila, left right. Ayan, tanggal na po siya. Okay, tapos lagay po natin sa gilid. Okay, front panel. Okay, so pwede natin picturean 'yan. Okay, hindi naman masama kasi
Kung hindi nyo po kabisado yung connector, minsan nalilimutan nyo yan pag marami na yung ginagawa or marami na process na nangyayari. So, gagawin lang is picturean nyo lang. Okay? Picturean nyo lang yung connector, tapos saka nyo tanggalin. Okay? So, yun lang. So, tanggalin natin. Imagine na ano natin to, no? Na natanggal, na ano na natin, na picture natin. So, tanggalin natin, reset switch. Tapos, HDD LED. So, magkatabi si switch, tsaka si LED. Left right nyo lang. Ayan. So, magkatabi si switch. Tandaan po natin si switch, tsaka si LED. Tapos, magkatabi si ayun, nakita nyo, si power switch naman sa likod. Tapos, positive, negative naman yung power LED. Okay? So, pag natanggal na po siya, okay, ito lang po natin. So, ito na po si board. Ito po na yung kabuuan ng board. So, pag ano na po natin kabuuan ng board, okay, so, yan na po natin siya. Lagay na po natin siya sa cover board. Okay? So, yun po siya. Dapat nasa ano siya, nasa anti-static na cover mat siya. Diba? Tapos, ito, kailangan naka-connect sa naka-play na ba? So, ito dapat naka-connect sa casing para yung ground. So, lagay mo lang siya dyan. Okay. So, ito, CPU. So, una, tatanggalin mo yung CPU fan. Mukha mo, tanggalin mo yung CPU fan. Ito yan. Okay. Tugot mo lang yan. Left, right, left, right. Yan. So, madali naman siya tandaan kasi meron siyang notch dito. Ayan. So, pagkapasok ko dyan, diretso mo lang. Yun na yun. Okay. So, paano tanggalin si CPU? Using Phillips screwdriver, okay, ang gagawin po natin is tatanggalin po natin yung CPU fan tsaka yung heatsink niya dito sa CPU. Okay, ang pagkakatanggal niyan is ganito po. 1, 2, 3, 4. Pa-X. Bakit pa-X? Kasi pag inangat po natin to, ito, naka-intact pa rin siya. Hindi siya maluwag, hindi siya madaling hindi siya matatanggal agad. Okay? So, para ma-secure po natin siya, so gawin po natin. So, 1 muna dito sa Pag alam nyo, medyo lumuluwag na yun dito sa sa screw. Okay na yun. 1, 2. Okay, 3. Yan na, luwag na. 4. Yan, okay. So, double check po natin. Tabi muna natin ito si Phillips screw. So, double check natin. Okay, medyo masikip pa. So, luwagan pa natin. Okay. So, okay lang na na umulit tayo. Wala nang problema yan. Importante, slowly but surely po tayo. Okay. Tabi natin siya. Baka natin si board. Ayan, medyo masikip pa rin. Okay. So, ito po natin. Okay. Ito pwede na ito ng paikot kasi natanggal nyo na naman yung pinaka-lock. Yun. Okay, so bakit madikit? Kasi mayroon yan na thermal paste. Okay, so pag natanggal natin siya, ito na po siya. Ito na po si CPU. Okay, yan po si CPU. So, kung tatanggal nyo yung CPU, meron yung lever. Pindutin nyo lang yan. Tapos, i-paling nyo dito. Inaangat siya. And then, hawakan nyo si CPU. Okay. Ayan. Ito siya. Ito si CPU. Ingatan nyo lang po ito. Huwag nyo ipatong doon. Okay, kasi may sensitive yung pin. Ano yan? Pinless kasi ito LGA siya. LGA land grid array. Andito yung pins. Okay? So, kung ibabalik nyo siya, tatandaan nyo lang yung arrow.
Ayan, may arrow siya dito. Tapos, titingnan nyo lang yung ano dito, yung arrow dito. Ayan, mayroong arrow yan dyan. Ibig sabihin, doon siya nakatapat. Ayun. So, doon nyo ilaland yung CPU. Okay, pag nalad na siya, then sa kanyo sasara. Okay, pagkasara, di alin nyo na siya. Oops. Oops. Alin natin. Pagkasara na siya. Yun. So, dapat naka-align yung dalawang locking niya. Dapat flat. Okay, pag inusog natin yan, okay, push, then usog sa then pasok na sa may locking lever. If may mga topics po kayo na gustong malaman po at mapag-aralan, please type it in our comment box upang gawan po natin yan ng ating video. Don't forget to like our video, click the subscribe button at notification bell para makareceive kayo ng updates sa ating mga upcoming video. That's all for now and see you in our next video.